principle na pangahawakan ko, yan yung fear of staying single. Okay? Yung bang natatakot ka, tumatanda ka na pero wala ka pang kapartner, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Okay? Yun na lang ang palagi mo tatandaan. Mahal ka ng Diyos, tapat ang Diyos sa'yo. Amen po ba doon? You know, there's a healthy kind of fear and unhealthy kind of fear. Okay? And obviously, these are unhealthy fears. Okay? Unhealthy fears po siya. Sa Bible po, maraming beses sinabi po ng Diyos, kung mapapansin nyo, yung salitang, do not fear or don't be afraid. No? Kung hindi po ako nagkakamali, 365 po yan binanggit sa Bible. Sabi nga, bawat araw sinasabihan ka ng Panginoon, huwag kang matakot. Okay? Don't be afraid. Do not fear. Now, there's a healthy kind of fear. Ito po yung ating pag-uusapan po natin ngayong umaga. Ito po yung fear of God. Amen? That we're gonna talk about today. No? Now, what is the fear of the Lord? Okay? Pag-usapan mo natin, ano ba ang fear of the Lord? Una po dyan, wala po dyan. No? It is not to be scared of God. Una po na kailangan natin malaman, ang banal na takot sa Diyos, hindi ito yung takot na lumapit sa Kanya. Yung takot mo sa Panginoon, hindi po yan. Yung bang, yung bang sobra kang natatakot. Okay, hindi po yan yung banal na takot. Ang totoong banal na pagkatakot, ito ay magtutulak sa ipapalapit sa Diyos, hindi papalayo sa Diyos. Okay? Tingnan ko sa iba, yung meaning na madali nating maintindihan. Now, ang sabi doon, the fear of the Lord means having a deep respect and honor to God. Okay? Deep respect, malalim na pagrespeto at paggalang sa Diyos. Ulitin ko, malalim na pagrespeto at paggalang sa Diyos. At ang dalangin ko po mga kapatid sa araw na to ay mas lalo pang tumaas sa atin yung banal na pagkatakot natin sa Kanya. No, tumaas yung respeto at paggalang mo sa Diyos. You know what I mean? No? Hindi kasi po pwede mga kapatid na meron kang love of God pero wala kang fear of God. Hindi pwede at katanggap-tanggap na mahal mo ang Diyos pero hindi mo nire-respeto ang Diyos. Diba? Hindi mo ginagalang ang Diyos. Paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos kung hindi mo siya nire-respeto? Kaya nga, isa sa ebidensya ng ating pagkaligtas, yung magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya, banal na paggalang at respeto sa Kanya. Amin po ba doon? No? Ang sabi po sa Bible in 1 Peter chapter 14, Peter chapter 1, verses 14 to 16, nakalagay po doon, you must live as God's obedient children. Okay? Sa lahat ng mga masunuring anak ng Diyos, magsabi ng amen. Okay? Kaunti lang po yung mga masunuring anak ng Diyos. Okay? Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. You did not know any better then. But now, you must be holy in everything you do. Just as God who chose you is holy. For the scripture says, you must be holy because I am holy, says the Lord. Okay? Ang sabi po niya na don't slip back into your old ways. Huwag ka raw padadala sa masamang pagnanasa. Do not be conformed to the evil desires. You must be holy because God is holy. Yes, you cannot be omnipotent. You cannot be omniscient. But God said, you can be holy for He is holy. Hindi ka po pwede maging omnipotent. Hindi ka po pwede maging omniscient. Pero sa Bible, sinasabi sa atin, pwede kang maging banal. Are you with me? Are you with me? Nandiyan ba tayo? Actually, ito po ay command po sa atin. At naniniwala ako kapag ang Diyos ay nagbigay ng command. Kasi po, kadalasan na iniisip natin,
Hindi natin magagawa yan. Wala tayong kakayanan na maging banal. Ako po naniniwala ko kapag ang Diyos ay nagbigay ng utos. When God gives you a command, He gives you the power to do it. Pag ang Diyos nagbigay ng instruction o utos sa atin, ang Diyos din na nagbibigay ng kapangyarihan para magawa po natin ito. Are we getting this? Andiyan ba tayo? Sa bawat pinag-uutos mo ng Diyos, palagi po itong may kalakip na kalakasan. May kalakip po itong kalakasan para magawa po natin ito. And according sa binasa natin kaninang verses, no, sabi dyan, no, don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desires. Hala, posible pa pala yun. Posible pala yun. Yung bang, lagi ka nag-church. Present ka sa lahat ng gawain. Pero ang buhay mo, di nagbabago. Na kapag kinumpir mo sa nakaraan, parang walang nangyari transformation or regeneration sa iyo. Andiyan ba tayo? No? Hindi tayo nagbabago. Kaya nga, ang hamon sa atin bilang mga masunuring anak ng Diyos, you must be obedient to the Lord. Magbago tayo ng buhay o lifestyle. Why? Because in 2 Corinthians chapter 7 verse 1, because we have these promises. Ano yung promise ito? Ito yung buhay na walang hanggan. Ito yung kaligtasan po natin. Sabi yan, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Let us work toward complete holiness because we fear God. Aba, itong verse na to, nangangahulugan na may kinalaman ang mga desisyon mo dyan. Ang pamumuhay mo dyan, ang mga pinipili mo. Kaya sabi dyan, no, let us work toward. Let us work toward complete holiness because we fear God. Alam niyo ba, meron pong 2 types ng holiness. Para mas lalo po natin to, no, ma-receive ng malinaw, mag-grasp po natin to. 2 types ng holiness. Una po dyan, tinatawag natin yung positional sanctification. Okay, positional sanctification. We are positionally holy in Christ, having been united to Him in His death and resurrection. Okay, positional sanctification, ibig sabihin po nito, ito ay ibinihi sa iyo ng Diyos nung ikaw ay nagsuko ng buhay sa Kanya. Positionally, sa mata ng Diyos, ikaw ay banal. Kasi ang righteousness niya ay ibinihi sa iyo. Ikaw ay hinugasan ng banal na dugo ng Panginoon na walang kapintasan o walang batik na kasalanan. Kaya kapag nakikita ka ng Ama, nakikita sa iyo ang kabanalan ng dugo ng Kanyang anak. That is positional sanctification. Amin po ba doon? Sa mata ng Diyos, banal ka. Amin po ba doon? That's why the Bible tells us or calls us, ang sabi po sa Bible, we are the saints. Saints kung tawagin niya tayo eh. Okay? Di ba minsan makikita mo yung sa dati natin paniniwala, kailangan i-canonization pa na mangyayari. I-background check pa itong taong ito. No, ay dapat igawad sa kanya ang pagiging banal. Di ba may ganyan? Marami na tayong mga saints na ginagawang banal. Sino gumawa ng banal sa kanila? O tao, yun ang nakakatakot, gawin kang banal ng tao. Pero ang kabanalan sa mata ng Diyos ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos sa tao. Amin po ba doon? Kaya sa mata ng Diyos, you are holy. Amin po ba doon? Dahil sa Kanya, tayo ay naging banal or set apart for God. Ibig sabihin, hindi na po tayo para sa mundo. Para na po tayo sa Panginoon. Itin ko ha? Hindi ka na para sa mundo, para kay Lord ka na. Positional sanctification emphasizes God's work. Ito ay gawa ng Diyos sa iyo. You are positionally holy. Okay? Wala kang kinontribute,
wala kang naging bahagi, wala kang naging part sa ginawa sa iyo ng Panginoon, lahat yon ay purong habag at biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Malinaw po ba yon? That is positional sanctification. However, may isa pang uri ng sanctification. At ito po yung tinatawag natin na progressive sanctification. Progressive sanctification. Progressive sanctification is what gradually separates the people of God from the world and makes them more and more like Jesus. Yung progressive, ito yung unti-unti mong paglayo sa mga makamundong bagay. Okay? Tumatalikod ka na sa kamunduhan at ang buhay mo ngayon ginagamit mo na sa kabanalan, sa kaluwalhatian at sa kalooban ng Diyos. That is progressive sanctification, the ongoing maturing process. Are we getting this? Progressive sanctification emphasizes our work or obedience. Yet, this is not without God's grace. Ibig sabihin po nito, kapatid, yung pagsunod natin at pagmamahal sa atin ng Panginoon, ang Diyos pa rin naman nagbigay ng kalakasan eh. Diba? Ng kapangyarihan para makasunod tayo sa Kanya. Biyaya ang tawag doon. Ang tawag doon ay God's divine empowerment. Ang grace kasi na para siyang coin eh. Unang side ng grace ay yung God's unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, pero dahil sa ginawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka deserving, binigay sa iyo yung kaligtasan. Okay? Yung kabilang side naman, ito matindi, talagang nagpapabagsak to ng gawa ng kaaway. Okay? Ito yung nagpapabago ng buhay natin. Ito yung tinatawag na God's enabling power or God's divine empowerment. Ito yung biyaya at kalakasan, kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin para magawa natin yung kanyang kalooban. Makasunod tayo sa kanyang pinag-uutos. Amin po ba doon? Kung saan ang banal na Espiritu ay nag-dwell sa atin at nag-work sa atin para maging wangis tayo ni Jesucristo. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No? Lahat ng lalabas dito ay pagbabago, kabutihan, katapatan, at yan ay dahil sa grace ng Panginoon. Amen? No, kung saan ang kabanalan at pagbabagong buhay natin ay naipapamumuhay. Di ba? Hindi naman kasi po pwedeng positionally holy ka tapos walang nagbago sa buhay mo. Eh kahit naman sa'yo, hindi ka tanggap-tanggap yung ganon. Tama? Kaya may mga tao, ayaw rin mag-church eh. Kasi bakit yung mga taong nakikita niya nag-church, di naman nagbabago. Are we getting this? No? Sabi na position ni oo, position ni holy, pero dapat yung progressive holiness. No? Amin po ba doon? Yung sinabi ni God na you must be holy. You must be holy. Magpakabanal ka. Ang tinutukoy niya dito ay progressive holiness. Ano ba tayo? Hindi siya automatic kasi ikaw ang pipili niyan. For I am holy. Ito yung pagpili natin sa kalooban ng Diyos. Ito yung desisyon natin, look at this, ito yung desisyon natin na tahakin yung landas na pinapatahak sa atin ng Panginoon. At doon, habang tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, nangyayari ang pagbabago sa buhay po natin. Malinaw po ba? Andiyan po ba tayo? No? And how to grow in holiness. When we talk about progressive holiness, sanctification, paano ba tayo lalago sa banal na pagkatakot sa Diyos? Alam niyo po, yun nga po, balikan lang natin yung isang point lang. Ano po ito? Yung fear God. Fear God. No? Alam niyo, nakakalungkot po. Yung makita yung isang tao na aktibo sa gawain ng Panginoon. Pero pag tinignan mo ang buhay, hindi nagmamatch sa salita ng Diyos. Nandiyan ba tayo? Palaging nasa church, pag tinignan mo ang buhay, bakit di nagbabago to? Lagi naman laman sa simbahan. Yun ang nakakalungkot. Yun po ang nakakalungkot. No? Bakit? Hindi mo makita sa kanya yung fear of the Lord. No? Ang isang taong walang fear of the Lord, tandaan mo, mapapansin at mahalata mo rin niya sa ugali.
Maging sa lifestyle. Oo, maging sa lifestyle. Makikita yan. The way you live, kung paano ka mamuhay, ay nako, halatang halata yan. Kapag wala kang banal na takot sa Diyos, halatang halata yan. Nagiging fleshly believer po tayo. Kaya ang Lord, may mga bagay siya na sabi niya, talikuran nyo na yan. Alisin nyo na yan sa inyo. Ano ba yung pagnanasa ng laman. Ito po yun, the filthiness of the flesh and the spirit that God wants us to get rid of. Ito po yun. Una, yung lust. Abay, ang tagal na sa church, mahalay pa rin. Di ba? Babaero pa rin. Di ba? Kung ano-ano pa rin yung kahalayang pinapanood. Bay, naglilingkod pa yan sa church. Andiyan ba tayo? Yung last. Ay, alisin mo na yan. Hindi ko naman po pwedeng ako mag-alis niyan. Kahit gaano ka-anointed yung pastor mo, kahit sino pang guest speaker dyan, hindi niya maalis yan. Ikaw pipili niyan, ikaw magde-decide dyan. Ami po doon, yung pride. Kasama dyan yung pride. Oh, walang anyong pagpapakumbaba. Alam mo ang pinakamaganda kay Lord? Isa sa napansin ko at napatunayan ko. Ang pinakamagandang talagang promotion galing sa Panginoon. Because true promotion comes from the Lord. At binanggit naman sa Bible kung ano ang susi ng promotion. Humility. Pakumbaba. Pakumbaba ka na, Lord, hindi ko kayang magawa yung assignment na yan. Hindi ko kayang magbago kung hindi mo ko tutulungan. Kung hindi mo ko sasamahan, kung hindi mo pagtatagumpayin, Lord, hindi ako magiging matagumpay sa buhay. Amen? Kaya ngayong araw-araw natin na paglapit sa Panginoon, yung quiet time natin, ay may pagkilala sa Diyos yun na Lord, hindi magiging maayos itong araw na to kung walang pagsama mo. Kahit gaano ko kagaling, kahit gaano kalakas, kahit gaano katalino, kung wala ang presensya mo sa akin, Panginoon, hindi magiging maayos at matagumpay itong araw na to. That is humility. Kaya ngayong mga tao na walang time kay Lord, ano yan? Senyales na may pride ka. Ay, ibig sabihin, ano puhunan mo sa bawat araw? Galing mo, husay mo, lakas mo. Diba? Ay, wala akong time kay Lord. Kasi bakit? Busy ako sa gabi, pagod na ako. O, di wala ka talagang time. Ano pa? Yung self-centeredness. Yung consumerism na tinatawag. Gusto ko palaging ikaw na lang. No? Sa'yo lahat ng attention, kailangan ikaw laging mabless, kailangan ikaw laging abutin. Yan po yung self-centeredness. Diba? Ano pa? Yung jealousy. Okay? Pagiging mainggitin. Pagka meron siya, kailangan meron ka rin. Ano pa? Ito matindi to, yung hatred. Yung hatred. Yung anger naman, nandiyan sa Bible yung anger. Yung hatred, kakaiba na to. Alam mo yung ibig sabihin ng hatred? Okay? Yung nag-iisip ka na at nag-wish ka na sa isang taong galit ka na sana mapahamak na siya. Yun yun. Yung bang nasasagi sa isipan mo, ba't di ka pa mamatay? Tama? Hatred na po yun. Yung magalit ka sa tao, nangyayari yan kahit ang Panginoon, nagalit Tama po ba doon? Pero yung hatred, ito yung masaya ka kapag nakita mo yung isang taong nakagawa sa ng pagkakamali nasa bagsak at miserableng kalagayan. Hatred ang tawag doon. Amen po ba doon? Pastor, tao lang po tayo, nagkakasala po tayo, nadadapa po tayo, nagkakamali po tayo. Yan ang maling mindset. Yan ang maling mindset, no? Remember, we are in Christ, the Holy Spirit enable us to do the will of God. Kaya nga may banal na espiritu Tama? Para nang sa gayon, makalakad at makapamuhay tayo ayon sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Amen po ba doon? No, ang ebidensya ng ating kaligtasan ay ang magkaroon tayo ng bagong puso, bagong pagnanasa, bagong kaisipan, at maging banal ang ating buhay. The more nating nakikilala ang Panginoon, the more na nadidevelop po sa atin yung fear of the Lord, yung pag-honor sa Kanya. What does it mean to fear God? No, tinignan ko sa iba pang kasi baka hindi nyo maintindihan, yung to reverence Him. Yung reverence, ibig sabihin, ito yung humaharap ka sa Diyos ng yung bang wala kang pwedeng ipagmalaki.
Lord, wala po, umaharap ako sa iyo. Hindi sa posisyon ko, hindi sa mga na-accomplish ko, hindi sa mga titles ko, hindi sa kayaman. Lord, ako po'y lumalapit sa iyo sa simpleng ako. Na wala kang pinagmamayabang sa Diyos. Pag nakita mo yung kabanalan ng Panginoon, Panginoon, wala po talaga. Wala akong may pagmamayabang. Wala po. Wala po akong may pagmamalaki sa iyo. Ano po sunod? Yung to honor Him, to exalt Him, to lift Him up, to worship Him, to obey Him, to acknowledge His worthiness. And for you to understand that God is not like you. Pag sinabing fear of the Lord, no, you have to understand that God is not like you. He is not a man. Pag sinabing fear of the Lord, kapatid, ang ibig sabihin nito, no, hindi natin siya ka-level. Amen. Andiyan ba tayo? Huwag natin i-level ang Diyos sa katulad nating mga tao. Huwag natin siyang ibaba sa level natin. Huwag din natin siyang ikahon sa understanding natin na kung ano yung gusto natin maging siya. Huwag mong ilagay sa box si Lord. Amen po ba doon? The more mo nakikilala ang Diyos, the more na nakikita, no, ng bawat isa sa atin kung ano yung dapat ibigay na talagang para sa Kanya. Hallelujah! Tama mo ba doon? Di ba? Habang nakikilala mo ang Diyos, mas lalo mong nakikita at malinaw sa iyo kung ano yung mga dapat ibigay sa Kanya. At para sa Kanya. Amen. No? Bakit? Kasi marami sa atin kontratuhin ng Diyos para bang walang kakwenta-kwenta eh. Walang paggalang, walang pagrespeto. Amen pa ba doon? Holiness is the crowning attribute of God. He is holy, His love is holy, His power is holy, His wisdom is holy. God is holy. Ang Diyos ay banal. To fear Him means to stand in awe of Him. Yung talagang, wow. Yung awe kasi talagang hindi mo maipaliwanag yan kung ano yan. Talagang napabulalas ka na lang. Wow. Majestic talaga. Matindi yun. You stand in awe. Psalm chapter 33 verse 8, let the whole world fear the Lord. And let everyone stand in awe of Him. No? As in, namamangha ka sa Kanya. Namamangha ka sa Kanya. He is the Holy One. No? At kapag nakita mo ang kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos, ang tugon mo doon kapag namangha ka, naging malinaw sa iyo yung kabanalan ng Diyos, ang tugon mo dyan, ano? Ibaba mo ang sarili mo. Uy, sino pala? Pag ewan ko nakukuha niyo po yung punto ko, no? Yung bang nakita mo, Panginoon, wala po ako. Yung talagang mag-humble ka talaga sa Kanya. Pag nakita mo ang kabanalan ng Diyos. Amin po ba doon? No? Talagang iba yung pagharap mo sa Kanya. Like for example, sino po dito nagtatrabaho? Diba? Minsan sa workplace mo, minsan may bisita dyan. I don't know, kung minsan nakikita nyo at may meeting kayo na CEO. Diba? Pag alam mo darating yung boss nyo, iba ugali mo dyan. Ang bait-bait mo dyan. Opo. Hindi ka naman nakungupo eh. Diba? Pag kilos mo, yung damit mo, hindi ka pwedeng umarap sa CEO mo na nakapambahay ka. Naka-Indian seat ka. Diba? Kapag nakita mo, nandyan yung boss mo, haharap ka sa boss mo, naghahanda ka dyan eh. Maging yung sasabihin mo, maayos. Pananamit mo, maayos. Pagharap mo sa kanya, maayos. Bakit? Kasi yung CEO na yon, sobra mong nire-respeto at ginagalang. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo?
Alam niyo po ba yung mataas na pagrespeto at paggalang sa Diyos, ang banal na pagkatakot sa Kanya? Kung talagang meron tayo doon, naapektuhan ito yung ating pag-uugali. Andiyan po ba tayo? No? Kaya nga tayo, di ba, kapag sumasamba tayo sa church, sino ba dito tumunta sa church, nakapambahay ka? Di ba yung best dress mo, binibigay mo? Bakit? Haharap ka eh. Hindi sa CEO dito sa lupa. Andiyan po ba tayo? No? Yan po yun. Maharap ka sa harap ng Diyos. At kapag mataas yung ka-meeting mo, abay, hindi ka magpapahuli. Bakit? Malamang 2 oras ang pagitan mo kapag meron kang meeting sa boss mo. Pag sa Diyos, bakit ganon? Walang fear of the Lord. Walang paggalang. Walang pagrespeto. Diyan ba tayo? Wala po akong pinapatamaan sa inyo. Bago ka pa dumating, tapos na itong mensahe na to. Totoo. Late ka na nga, nag-CR ka pa. Ano ibig sabihin? Walang pagrespeto. Alam mo, may tipan kayo ng Diyos. Sige nga, kapag nakita mo yung kaluwalhatian, kabanalan ng Diyos, ganun ka ba harap sa Kanya? Andiyan ba tayo? Hindi tayo nagdadaldalan. Hindi ka nagsiselfone. Bakit? Walang respeto sa salita ng Diyos. Walang respeto sa Panginoon eh. Maraming Kristiyano sa loob ng simbahan, walang respeto at paggalang sa Diyos. Kumari, nagbabible, pero hindi ka nagbabible, umata ka lang dyan. Napi-Facebook ka lang dyan. Bakit? Wala tayong galang. Wala tayong galang. Yes. Walang pagrespeto, nagdadaldalan. Tapos sabi mo, Lord, alam po namin nandito ka. Yun nga, alam mo nandito ang Diyos. Bakit ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ang asal natin? Alam pala natin sa templo, humaharap tayo sa dakilat banal na Diyos. Pero bakit tayo ganun na lang natin tignan at ugaliin, mamuhay sa harap ng Diyos? Bakit? Walang fear of the Lord. Walang malalim na pagrespeto at paggalang sa Diyos. Amen. Nakikipagbalyahan ka sa labas, ang saya-saya mo sa reunion, kapag may concert, ang sigla mo. Pero pagdating kay Lord, wala kang kabuhay-buhay, humaharap, nag-worship ka, wala, hindi mo ginagamit yung lakas mo. Bakit? Walang paggalang. Hindi mo yan kayang gawin sa boss mo. Yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, hindi mo yan kayang gawin sa harap ng boss mo. Ako naniniwala ko, ang totoong nagmamahal sa Panginoon at alam ang pag-ibig ng Diyos, merong banal na pagkatakot at pagrespeto sa Kanya. Yes. Ano ba tayo? Fear of God affects your attitude and lifestyle. The way you live. Kitang-kita yan sa pamumuhay mo. No? Kung wala kang ganitong pakiramdam, kapatid, mas mainam na examine po natin ang ating mga sarili. Di ba tayo? No? Yun bang? Hindi naman napapansin? Hindi ka na nahihiya sa Diyos. Tama ba? Wala, hindi ka na nahihiya sa Diyos. Hindi ka na nahihiya sa Diyos. No? Tapos iniisip mo, bakit parang wala ka nang nararamdaman? Yung bang pagpunta mo sa church, parang activity na lang, hindi na worship na to. Parang gathering na lang. Hindi na to pagharap sa pagsamba sa Diyos. Alam niyo po, sana po ang goal po natin, bilang mga anak niya, magbigay po ng pleasure sa Kanya. Yes. Andiyan pa ba tayo? No? Kaya iniisip mo, bakit ganon? Hindi na ako nahihiya sa Diyos. Oo nga, tanong ko rin yan eh, bakit nga ba? Binababoy natin ang gawain ng Panginoon, nagdadaldalan, nagsiselfon, huli kung dumating.
Bakit? Walang pagrespeto o paggalang. Tanong mo mga katabi mo, okay ka pa ba? In Psalms 147, okay? Alam mo kung kayo sumasaya ang Diyos? O, hindi sumasaya ang Diyos kahit nagsiserve ka. Hindi mo kagad, hindi mo yung tawag doon, hindi ma-attract ang Lord sa ganyan lang. Sabihin ko sa iyo, paano mo mapapasaya ang Diyos kung saan sumasaya ang Diyos. Psalm chapter 147, verse 10 to 11. His delight. Hindi siya na-attract sa galing at talino mo. His delight is not the strength of the horse, nor his pleasure is the legs of the man, but the Lord takes pleasure in those who fear Him. Hallelujah. In those who hope in His steadfast love. Hindi nai-impress, kapatid, ang Diyos sa abilidad mo, sa talino mo. Sabi niyan, takes pleasure in those who fear Him. Sumasaya ang Diyos sa mga taong rumirespeto at gumagalang sa Kanya. Alam niyo po, napansin ko lang, kapag mababa ang respeto mo sa Panginoon, tingnan, di ba ito? Di ba pag wala kang respeto sa tao, wala kang, hindi ka naman seryosong pakinggan yung sa inyo. Tama mali. Pag yung tao hindi mo nire-respect, wala kang pakialam sa sasabihin na, hindi mo siya nire-respeto eh. Napansin ko lang, kapag hindi mo nire-respeto ang Diyos, wala kang pakialam sa gusto niya sabihin na yung oras na to. Yes. Walang paggalang eh. Walang fear of the Lord. Tama? Kaya nakikita mo, bakit activity na lang nangyayari? Ayun ang problema. No? Fear of God is the fear that I may hurt God. Kapag may banal ka ng takot, may banal na pagkatakot sa Diyos, ito yung banal na takot na ayaw mo siyang masaktan. Ma-dishonor. Yan po yun. No? Anong sabi po in Acts chapter 9 verse 31? The church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria. And it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers. Gusto mong lumakas? Gusto mong mag-grow? Gusto mong pagkatiwalaan ka ng Diyos ng mas malaki? Gusto mong lumagong ministeryo mo? Gusto mong magdagdag ang Diyos sa finances mo? And ang sagot yan, fear of the Lord. Fear of the Lord. Yes. Ang sagot po na fear of God. Sabi niya, live in fear of the Lord. Mamuhay ka na may banal na pagkatakot sa Kanya. Na may malalim na paggalang at respeto sa Kanya. To fear God is to love His commands. Ang taong may banal na pagkatakot sa Diyos, may fear of the Lord, alam niya po, mahal na mahal niya ang utos ng Diyos. Yes. Mahal na mahal niya po. If we truly love God, at meron tayong takot sa Kanya, yes, mamahalin natin ang Kanyang salita. Mamumuhay tayo sa Kanyang sinasabi, we will live according to His word and say no to sin. Kapag may banal na pagkatakot ka, mamumuhay tayo according sa Kanyang salita at sasabihin natin sa kasalanan, hindi na ako para dyan. Hindi na yan ang buhay ko. The Bible tells us in Proverbs chapter 16 verse 6, unfailing love and faithfulness make atonement for sin. By fearing the Lord, people avoid evil. Sa taong may banal na pagkatakot sa Diyos, takot niyang gumawa ng kasalanan. Ayan sabi ng Bible. By fearing the Lord, people avoid evil. Hindi mo i-welcome. No? Hindi ka nagpapakasasa sa laman.
Kasi bakit? Hindi ka man nakikita ng ibang tao, hindi ka man nakikita ng pamilya mo, hindi ka man nakikita ng asawa mo, tandaan mo, nakikita ka ng Diyos. Alam na alam ng Lord ang lahat ng pinaggagawa natin. At ang taong may banal na pagkatakot sa Kanya, lumalayo yan sa kasamaan. Alam mo na nga, masama. Lapit ka pa ng lapit. Andiyan pa ba tayo? Kapag may takot ka sa Diyos, aayawan mo ang kasalanan. Kapag may takot ka sa Diyos, ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mo siyang masaktan. Kaya yung mga mag-partners na mas mahal pa ng kapartner mo ikaw kaysa Diyos, tapos ka na dyan. Oo. Mag-hire ka na ng na mag-iimbestiga dyan. Kasi pag lumabas siya, hindi ka na makakatulog. Yeah. Ang dami ko nakita ang ganun. Diba? Yung mga asawa, obsessed na obsessed. Pag lumabas siya, saan naman pupunta? Damo to. May lalabas. Nakakapunta kahit saan beer house. Ay, kawawa ka na kapag ganyan na buhay mo. Sino na naman kasama? Pati mga kumpare, chinachat mo na. Kasama ba sa ganito? Bakit ka nagkakaganyan? Pero kapag may takot sa Diyos, listen to me, kahit wala ka, takot yan, saktan ng Diyos. Nagiging tapat yan, hindi dahil sa iyo. Tapat yan dahil sa Kanyang Panginoon. Pero subukan mo mas mahalin Kanya kaysa sa Panginoon, tapos ka na. Yeah. Andiyan mo ba tayo? Okay pa po kayo? Proverbs chapter 8, verse 13. Matatapos na po tayo. To fear the Lord is to hate evil. Ayan na, inulit na naman. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and ignorance, evil behavior, and perverse speech. Alam mo ibig sabihin nito? Sa taong may paggalang at respeto sa Diyos, takot niyang gumawa ng kasalanan. Hindi dahil sa baka parusahan siya ng Diyos. Ang takot niya kasi nandun sa pagmamahal. Driven by love yun. Ayaw niya nga masaktan. Ayaw niya mag-grieve ang puso ng Panginoon. Yun ang dahilan. Hindi dahil sa natatakot siyang parusahan ng Diyos. Hindi. Alam niya, sa sobrang buti ng Diyos sa kanya, ayaw niyang gantihan ng Diyos ng kasamaan. Yun lang yun. Alam niyo po, sa Ecclesiastes po, nakalagay po dyan, na sinabi po ni Haring Solomon, nung sinamarize niya, kapatid, yung sinamarize niya, ang dalawang requirements po sa buhay na to, simple lang kanyang sinabi. Sa Ecclesiastes po nakalagay po yan. Ecclesiastes chapter 12, verse 30-14. Ito sabi niya, yung after niya, mag-dive sa mundo, sa buhay niya, diniscover niya what life is all about. At ito yung kanyang conclusion. Dalawa lang. Ano po yung conclusion niya? That's the whole story. Ito na. Here, now is my final conclusion. Talagang lahat na ng layaw, lahat na ng mga bagay na kay Solomon na. Pero ito yung conclusion niya. Fear God and obey His commands. For this is everyone's duty. Alam mo, inuklas ko kung ano ba ang pwedeng maging kasiyahan o maibibigay ng mga bagay sa mundo. Marami akong ginto, marami akong kayamanan. Hari ako sa posisyon, sa kapangyarihan. Wala na. Walang makapapantay sa kanya. Pagdating sa mga asawa, tapos na tayo dyan. Alam naman natin yan. 1,000. Kasama mga concubines, nakalagay doon. Biro mo magkaasawa ka ng 1,000. Di ba? Hindi, talagang kumbaga, tinuklas na, diniscover na ni Solomon ang lahat sa mundong ito. Pero ito raw yung conclusion niya. Anong conclusion niya? Fear what? Fear God and obey His commands. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang utos. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang utos. Psalms chapter 112 verse 1. Okay. Praise the Lord. How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Pag tinignan mo, parang contradict, di ba? Pero mapapansin natin dyan, joy and fear of the Lord are not contradictory. Hindi po sila magkakontra.
No? Base sa palagay mo. Ibig sabihin, sabi yan, ang totoong masaya ay yung taong walang tinatago sa Diyos. Pag talagang wala kang tinatago sa Diyos, ikaw yung taong masaya. Yeah. Andiyan ba tayo? Ang totoong masaya, kapag nakikita mong nagagawa mo at sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Totoong masaya ka kapag alam mo na natutuwa ang Diyos sa iyo. You can fear God and enjoy Him at the same time. You can fear God and enjoy Him at the same time. Pwedeng meron kang banal na pagkatakot sa Kanya at the same time na i-enjoy mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. May delight sa pagsunod sa Diyos, sa utos ng Diyos. May delight sa banal na pagkatakot sa Diyos. No? Posible kaya kung bakit maraming malungkot at magulo ang buhay ngayon, yun ay dahil sa consequence ng kanilang hindi pagsunod sa Diyos. No? Kaya malungkot ka ngayon. Bakit? Kasi marami kang bit-bit ng mga baggages. Hindi ka makalapit ng maayos sa Panginoon kasi may tinatago ka. Alam natin yan. Alam natin yan. Di ba? Kapag mayroon kang hinaharabas na kasalanan, ang hirap manalangin talaga. Yeah. Hindi dahil sa natatabunan ka ng condemnation, kasi alam mo na may gagawa ka mga bagay na nakakasakit sa puso ng Panginoon. Ano ba tayo? No? Minsan nagtataka ka kung bakit. Ba't gano'n? Nasa church naman ako palagi, hindi ako mapuspos. Di ba? Hindi ka mapuspos. Ano pa? Hindi ka tinatablan. Sino po dito tinatablan ka pa ng salita ng Diyos? No? Hindi ka mapuspos, hindi ka tinatablan ng presensya ng Diyos. Yung bang, ang ganda naman ng salita ng Diyos, pero bakit walang pumapasok sa iyo? Ganda naman ah. Pero bakit walang nare-retain sa iyo? Bakit hindi mo nare-receive? I mean, nasa church ka, nagsasalita ang Diyos, tapos uuwi kang walang revelation, walang breakthrough na nangyari. Kasi bakit? Nagsasalita siya eh, pero wala tayong paggalang sa gustong sabihin sa atin. Amen? And the fear of the Lord, again, itutulak ka nito, papalapit sa Panginoon. Hindi papalapit sa Diyos. Ang totoong meron ba na pagkatakot sa Diyos? Hindi yan lumalayo sa Diyos. Sa halip, lumalapit yan sa Diyos. In Hebrews chapter 12, verse 14, nakalagay po, work at living in peace with everyone. Okay? Work at living in peace with everyone. And work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Yun pala. Kung bakit walang impact. Kung bakit hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos, hindi mo ma-enkwentro ang Diyos sa templo. Because, Hebrews po ito ha, sabi niya, for those who are not holy will not see the Lord. Paano natin mararanasan, paano natin makikita ng Diyos kung napakaraming harang sa atin sa pagitan natin sa Kanya. May mga bagay tayo na hindi maisuko sa Kanya. May mga bagay na ayaw natin i-release at tanggalin at ibigay sa Kanya. Yun po yun. Seeing the Lord is the blessing of being pure. Blessing. Kapag inalis at isinuko mo ang mga binibit-bit mo, mga galit, sama ng loob, kayabangan, kasalanan, kapag yan ay isinuko mo sa Diyos, ang reward niyan, mararanasan mo siya. Mararanasan mo siya. Alam niyo, umalis na tayo sa yung parang lagi na lang natin dinodoktrinahan yung sarili natin. Pero kahit naman marami kang alam patungkol sa Diyos, it doesn't matter.
I don't care kung marami ka, kabisado mo Bible. Ang tanong ko sa iyo ngayon, nararanasan mo pa ba ang Panginoon? Nakikita mo pa ba ang galaw ng Diyos sa buhay mo? Tinatablang ka ba ng kanyang salita? Yeah. Andiyan pa ba tayo? Oh. Kapag inalis at sinuko mo sa Panginoon, ang reward po niyan, mararanasan mo si Lord. Makikita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Psalms chapter 25 verse 12 to 13. Who are those who fear the Lord? He will show them the path that they should choose. Oh, may guidance pa. They will live in prosperity. May promise pa. And their children will inherit the land. Nakakadamay pa. May nadadamay sa pagsunod mo sa Diyos. Yung banal na pagkatakot mo sa Diyos, yung pagrespeto mo sa Diyos, nadadamay daw maging ang pamilya mo sa blessing ng Panginoon. Yan pong sinasabi niya, no? They will live in prosperity. Baka okay ka naman sa love of God, pero wala kang fear of God. They will live in prosperity. Baka ito ang kulang. And their children will inherit the land. Hallelujah. No? Tandaan niyo po ito, no? Dapat po, sa atin, maintindihan po itong passage po na ito, no? Yung pagsunod daw natin, okay, nakakadamay daw po yan. And real worship can only happen when you treat God with reverence and awe. Yeah? Diyan naman talaga nangyayari ang totoong pagsamba. Alam mo, kahit nakapunta ka ng church, po pwedeng walang pagsambang nangyari. Tama? Naging relihiyoso ka sa mga nakagawian mo, pero hindi ibig sabihin pumunta ka sa simbahan, ay nakasamba ka. Ibang usapan ng pagsamba. Ang pagsamba po sa Diyos ay yung pagkilala sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos na ibinababa mo ang iyong sarili sa Kanya. At niluluwalhati mo siya ng iyong buhay. No? Dapat po kapatid, habang tumatagal po tayo sa pagiging Kristiyano, mas lalong nagiging madali po sa atin na mahalin ng Panginoon. Sana po. No? Mas lalo tayong tumatagal, no? Mas nagiging madali sa atin na sumunod sa Kanya. Habang tayo tumatagal, mas madali na lang sa atin na piliin ang kalooban niya. Habang tumatagal tayo, mas nagiging malalim po yung pagsamba po natin sa Kanya. At mas nagiging sensitive po tayo sa Kanyang presensya. Sa Kanyang presensya. No, mas excited tayo na umawit, magpuri. No? Yan po yun. Habang tumatagal, mas lalo natin minamahal ang Panginoon. Kaya sa punto po na to, pwede pa ba tayong lahat ay tumayo? Awitan natin ang Panginoon. No? Sa pag-awit mo, nawa makita mo ang kaluwalhatian, kabanalan ng Diyos. Sa pag-awit mo at pagkanta mo, nawa maranasan mo ang presensya ng Diyos. Kapatid, kapag nakita mo ang Panginoon at naranasan mo ang Kanyang presensya, sabi dun sa Bible, grabe yung kagalakan. Joyful nga kung tawagin yung saya na meron sa puso mo kapag naibigay mo yung pagsamba na narapat sa Kanya. Itigil na natin yung mga kabalastugang pagsamba sa Diyos. No? Sabado pa lang, matulog ka ng maaga. Ihanda mo mga damit mo, magplantsa ka na. Para na pag humarap ka sa Diyos, talagang yung paggalang at pagrespeto mo nasa Kanya. Huwag mo siyang babaliwalain. Kasi nakakadama yan. Yung blessing ni Lord sa pagsunod mo sa Kanya, pagrespeto mo at paggalang, alam mo ba, pati anak mo nadadamay. Maging ang mga salinlahi mo nadadamay sa blessing ni Lord. At sila mismo, no, sa paglaki nila, magpapasalamat sila, sabihin, buti na lang yung magulang ko sumunod sa Diyos. Kung bakit kami narito, nasa tamang landas kami, kasi sumunod ang magulang namin sa Diyos. Ginalang ng magulang namin ang Diyos, nirespeto ng magulang namin ang Diyos.
At nakita natin ang kabanalan niya. Yung kabanalan ng Panginoon. Sabi, you must be holy because God is holy. God is holy. Kapag nakita mo yung buhay mo, liko-liko, walang pagbabago. It's about time that this morning, no, na you have to open your heart and allow the Lord to change you, to transform you. Yung buhay natin na narito ngayon, Lord, sinasamba kita. Alam mo, kahit ilang beses mo ma-mention yung salitang worship sa kanta, kung wala ang puso mo totoo at nagpapakumbaba sa Diyos, tanda mo, walang worship at pagsamba na nangyari. Kahit nakatono ka pa, kahit gaano ka pa kahusay, pag wala ang banal na pagkatakot sa Panginoon, hindi pa rin magbabago ang buhay natin. Punta tayo ng punta sa gawain ng Panginoon. Yung bang ang habol mo na lang yung attendance mo, pero hindi mo na nararanasan, hindi na tumatalab sa iyo, hindi na naitatanim sa iyo ang salita ng Diyos. Bakit? Pag walang fear of the Lord, wala ring revelation at breakthrough dyan. Kaya sa oras mong ito, kung aawit ka sa Panginoon, worship the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Huwag mo siyang tipirin sa lakas mo. Yes. Napapagod ka sa gawaing bahay. Bakit di ka pa pwedeng mapagod at mangalay sa pagsamba mo sa Diyos? Isa sa sinabi sa atin ng Panginoon, love the Lord with all your strength, with all your might. Fear God. Fear God. You know, God loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung grasya ng Diyos sa iyo, magtutulak para mahalin mo din siya, para irespeto mo siya, para galangin mo siya. Na nandito ka ngayon, wala kang pinagmamalaki sa harap ng Panginoon. You stand in awe of Him. Lord, pumasok ako rito. Wala akong maipagmamayabang sa iyo. Namamangha ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Let's worship God. Hallelujah. Nang higit sa iyo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isa pa, awitan natin ang kapanalmanan ng Diyos. Wala nang higit sa iyo, wala kang katulad. Wala nang higit sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang mapantay sa iyo. Wala kang katulad. Oh, Jesus. Wala nang higit sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Katulad. Wala nang papantay sa iyo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon,
habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Walang makapapantay, walang makaihigit sa iyo. Ikaw na banal na Diyos, kami po'y namamanga sa iyong kaluwalhatian at kabanalan. Sa amin pong mga narinig at mensaheng na iparating niyo sa umagang ito, nawa o Diyos, ito po Panginoon ay magdala sa amin sa pagbabago ng aming isipan, sa pagbabago ng aming ugali, sa pagbabago ng aming pamumuhay. Panginoon, kami po, O Diyos, ay uhaw sa iyong presensya na maranasan ka sa aming mga buhay. Lord, buong puso po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan sa mga oras po ito. Gawin po ninyo ang iyong kagustuhan sa amin. Patawarin kami, O Diyos, sa mga panahon na kami po, O Diyos, ay hindi namin nagagawang rumispeto, gumalang sa iyo. Nawala yung banal na pagkatakot sa amin. Kaya Panginoon, salamat, muli mo kaming ginising. Muli mo kaming, Lord God, ginising ngayong umaga. Nireview mo kami, Panginoon. Tinatama mo po kami, Panginoon, kasi hindi ito yung pagsamba na gusto mo. Hindi ito yung pagsamba na nararapat sa iyo. Kaya, O Diyos, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami at tulungan niyo po kaming magbago, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong napakagandang habag sa amin. Sa umagang ito, muli naming sinusuko ang aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Lumalapit po kami sa iyo sapagkat alam po namin, Panginoon, na may maganda kang plano sa buhay namin. Mahal mo kami. Mahal mo kami, Panginoon. Itinutuwid mo kami sa tamang landas na gusto mong tahakin namin, O Diyos. Panginoon, kami po ay nagluluwalhati sa iyo, hindi lamang sa bibig, kundi Lord, maging sa aming pamumuhay, pinararangalan ka po namin. We want to honor you. We want to please you, Lord. And we lift your name on high, O God. Blessed be the name of Jesus. We love you, we bless you. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.